Hindi pa rin po nakakaalis sa 58 level ang halaga ng piso. Sa datos po ng Bankers Association of the Philippines, nagsarado po ang piso sa 58.6 level kahapon. Bagamat bahagya ito'y lumakas, ito na rin po ang ikalawang sunod na araw na nasa 58 level ito. Ito na ang pinakamababang halaga ng piso sa loob po ng 18 buwan. Sumadsad ang piso dahil sa patuloy na pagiging hawkish ng US Federal Reserve sa gitna pa rin po ng mataas na inflation sa Amerika. Nadagdagan din daw ang pressure dahil sa posibilidad na hindi na po hihintayin pa ng Bangko Sentral ng Pilipinas na gumalaw ang US Fed bago magtabas ng benchmark rate ang Pilipinas. Pinangangambahan namang mapabilis ang paghina ng piso ang inflation sa bansa. Ayon kay Union Bank Chief Economist Carlo Asuncion, posibleng matagal pa bago makabawi ang piso kontra dolyar, kaya dapat maging handa ang Bangko Sentral para sa market intervention. Kailangan daw kasing maibsan ang epekto ng spekulasyon and market volatility. Sabi naman ni Diwa Gunigundo ng Global Source Partners, maaaring makatulong sa export competitiveness ang paghina ng piso. Pero dapat daw ay hindi hayaan na mabawi ito ng inflation. Ang sabi ho naman kahapon ni Ginoong Emmanuel Leyco na ating nakapanayam na hindi daw po agad-agad dapat nangingialam ang Bangko Sentral dito po sa exchange rate dahil nga daw baka lalong masadlak tayo sa problema kinalaunan. Samantala po naman, patuloy pa rin po ang paglamya ng stock market sa bansa. Higit na 26 points ang naitabas sa Philippine Stock Exchange Index kahapon na nagsarado ho naman sa 6,600 level. Ito na ay kalawang araw ng trading na nagsarado ng pula ang PSEI. Ito'y nahila ng sentimentong dulot pa rin na mas mahinang piso sa ngayon. Lumobo naman ang imbentaryo ng palay ng National Food Authority nitong nakaraang buwan. Nasa 2.41 million bags ng palay raw kasi ang nadagdag base sa tala nitong Mayo 15. Malayong-malayo ito sa higit 100,000 bag ng palay na nabili ng NFA mula Enero hanggang Abril. Sumipa raw ang imbentaryo mula noong inaprubahan ang mas mataas na buying price ng NFA nitong Abril. Kaya na raw kasi ng NFA na makipagsabayan sa traders na dati ay malayong mas mataas ang alok kaysa sa kanila. Abado naman daw ng NEDA ang isinusulong na muling pag-aangkat ng NFA ng bigas. Itong sinabi po ng NEDA sa gitna pa rin po ng pag-aamyenda nga sa Rice Tarification Law. Sabi po ng NEDA, makakatulong ito sa pagpapalaki po ng rice stocks na maaaring gamitin daw tuwing emergency. Kung hindi naman daw po papayagan ng NFA na mag-angkat ulit, dapat daw ho'y payagan ang ahensya na bumili ng supply mula sa mga importer.